Good day guys! Ngayon pala i-deliver natin itong ating piso wifi sa ating client. So okay na to, i-deploy na lang natin sa kanila. Pero bago ang lahat, ako po si JL at isa po akong technician, electrician, at network technician. Bukod doon, isa rin po akong cellphone technician, computer technician, at kung ano-ano pa. Tara! So kung makikita nyo guys, nandito na tayo sa client natin. And then, may isang box doon natin nilalagay yung ating box na piece of wifi. And then, dito, yung existing. So, tara, ikabit na natin to. So, dito na testing ko na yung coin slot. Okay naman. So, meron tayong 5, 10 na buo, and then yung ating piso-piso. And then, dito naman, papakita ko sa inyo yung actual na paghuhulog doon sa ating piso wifi. So, ang gamit ko na OS dito is wifi ng bayan. So, custom naman to. So, dito, insert coin, then, hulog ka ng coins. It's either 5, 10, 5, piso. Yun lang ang ginagamit natin. Kasi yung 20, medyo complicated pagdating kay coin slot. Tsaka nagkakaroon ng problema. Pero most of the time, ang ginagamit talaga namin is piso, 5, tsaka 10. So dito sa time na to, tinetesting ko yung mga coins kung accurate ba yung pagkakahulog, kung magka-count naman siya, pero mukhang okay naman. And then dito makikita niyo yung pangalan ng ating piso wifi, yung may-ari, and then yung add time, tapos meron post internet kung saan pwede mo siyang i-post anytime. So dito sa time na to, sinesetup ko na yung ating piso wifi. Ikakabit ko na siya mismo doon sa ating box na paglalagyan. And then tinatanggal ko yung existing na AP, and then papalitan ko siya ng AP na outdoor antenna na TP-Link EAP110. So outdoor ito. And dito naman papalitan ko yung plug dahil i-splice ko siya sa bagong plug. And then, isi-set up ko siya mismo doon sa ating box. Kasi nga, para madaling ma-access ng ating client sa labas. So, ito yung sinasabi ko na dapat kapag ka nagkakabit tayo ng piso wifi, make sure natin lagi na kompleto rin yung mga gamit natin para hindi tayo paulit-ulit. Kasi minsan, kapag malayo yung pinupuntahan natin, ini-install natin, pag kulang yung gamit natin, mahirap maghanap ng mga alternative na gamit. So, kadalasan talagang bibili ka. Pero at least dito, kompleto naman yung gamit natin, kaya hindi tayo mahirapan. Then also, dito nakita ninyo, tinatap ko yung splicing ng ating plug, gaya nga nasabi ko kanina, and then ipupwesto ko siya. So, tumuturo-turo pa ako sa labas kung saan ilalagay. Pero dahil sabi ko nga marami makukulit sa area nila, doon na lang muna sa labas ng screen, dahil outdoor naman to, mas malakas naman yung bato nito. So, isa rin kasi sa reason is yung isa nilang ganito na AP is nasira din gawa ng bagyo at ulan. So, hindi na siya accessible at nasira na siya. So, napag-isisyon na namin ni client na dyan na lang muna sa labas ikabit. Then, yung isa naman kasi na piso wifi na existing, nandun sa kabila is nandun naman yun sa taas. So, nakakabit naman siya dun sa taas. So, ayan. Ngayon, nakabit na yung isa, and then nakabit ko na rin yung isa na yun. So, naka-up na yan parehas, okay na yan. So, yun guys, tapos na tayo. So, kung makikita niyo okay na yung dalawang unit. So, sa gusto po magpakabit, meron po tayong tatlong terms. Una, pwede tayo mag-repair. Pangalawa po is pwede naman tayo mag-build ng sarili niyo piso wifi, and then pwede naman po yung 50-50. So, kung gusto niyo magpakabit, PM lang.